Hindi po. Wala pong share-share na mangyayari. Sharing is not caring, chat. Wala pong palitan. Walang lipatan. Wala pong lilipat. Ay ko, ikaw naman, di ba may in love ka sa isang lalaking may asawa na, anong gagawin mo? Pahiram. Joke. Sali ako. Well, kung asawa ko na, yun. Tutumba ko sila, joke lang. Ayoko na may kahati. Masakit yun. Ano lang, either mag-stay siya sa akin or aalis siya. So kahit mahal naman mo yung guy, pag may misis na, hindi mo itutuloy? Hindi na. Pero dapat natikman ko muna. Joke. Joke lang po. Sasali ka muna. Uy! Anyways, thank you guys and congratulations. Thank you. Great questions there. So, Romela, nakatawa si Aiko sumagot, no? Straight, biglang liliko. Straight, biglang liliko. Okay? Up next, may we hear from Pilar Mateo from Hataw and Showbiz 24/7. Hi, good afternoon. The question ko, para sa dalawang girls, marami na kayong nagawang pelikula na nagpapasexy kayo. Gaano na kayo kakampante talaga sa pag-uubad sa harap ng camera? May limitasyon pa ba? Sa akin po, hindi pa rin po talaga kampante. Nandun pa rin po talaga yung kaba every time na mag-ubad. Hindi na po siguro mawawala yun sa akin po. And yung sa limitasyon, yun pa rin po, simula nung una hanggang ngayon, meron pa rin po akong limit. Wala sa taas siya. Walang kakapit. Dadaan lang. Walang kakapit. Ganun lang. Yun. Okay. Si Aiko. Andun pa rin yung kaba na especially pag first time mo maka-work yung partner mo and then love scenes. Medyo kakabahan ka mamaya ng limitation, hindi niya na napapansin. May mga ganun din. Pero sa ano naman, sa fighting spirit naman, lumalaban talaga tayo sa hubaran. Saan mga eksena kayo nahirapan dito sa movie niyo? Kay VR po. Kasi po sa sobrang close po namin, hindi na po namin maseryoso yung love scene. So tumatawa na lang po talaga kami habang nagla-love scene. Pati sa kissing scene, hindi na po talaga kami makapagseryoso. Kasalanan po to ni VR. Wala lang po talaga siya ngayon. Huwag po natin siya. Kay Aiko, ano yung pinaka-challenge mo dito? Kasi kanina nabanggit mo, meron ka ditong rape scene. Yeah, meron. Pero, ko na yun, na-overcome ko naman na yun. First ko rin nagawa yun with Halo-Halo X kay Direk Roman. Ayun, na-overcome ko naman yung takot ko dun sa rape scene and nagagawa ko na siya ng maayos. Kumbaga, nagamit ko yung fear na yun para magagawa ko ng maayos yung bawat eksena, especially yung rape scenes. And kung saan ako nahirapan, hindi ko makalimutan sa scene dito, sexy scene outdoor. Pwede ba yung banggitin na right? Yung sa boat scenes, saksi ang mga lamang dagat at lupa na nandun. So, meron kaming sexy scene sa bangka. Kasama ng mga tao at talaba. Mga talaba. Saksi sila. Kayo ni Victoria. Yes, with VR. And dumagdag yun nga. Sa sobrang kampante sa isa't isa, tumatawa kami kahit naka-love scenes. Hirap na hirap ako. Ako yung nakaharap sa camera, hindi ko mapigilang tumawa. Comedy pala ito, di ba? Ayun, challenge talaga yun. Okay, for the nag-iisang cult director ng Manteles Jr. Namiss kita dito. Ayun na, alam mo na. Naku, alam mo na. Hindi, direct, gusto lang namin malaman, ano naman yung gusto mong ipahiwatig dito sa paggawa nitong palipat-lipat, papalit-palit. Ano yung take dito ng mga tao pag napanood nila? Ano po yung pelikula kasi, mula nung sa lakab, at tapos papalit-palit, palipat-lipat, at saka itong darating na X, no? So, binubuo namin siya na parang kung sa baga, yung parang mga pelikula ng experimental cinema, no? Nung dekada sa 70s, no? Nung binubuo namin yung mga pelikulang ganun na
na ganun yung quality. No? Gusto namin makabuo ng mga pelikula na pwede pala siya pang festival, no? Pwede pala pang festival yung Salakab tsaka yung papalit-palit palipat-lipat, no? Tinatry namin na bumuo ng socially relevant films. And again, tinatry din namin na itaas yung antas ng panonood ng Viva Max, no? Kasi tinatry natin na panuurin nila yung pelikula at hindi sila mag-skip. So tinatay natin na buuin nila yung pelikula at ma-appreciate nila yung mga pelikulang ginagawa natin, no? Ayun, palipat-lipat, papalit-palit ay isa to sa mga paborito kong pyesa na ginawa, no? Na natapos. Kasi na-challenge ako sa mga bago ko lang nakakatrabaho, eh, no? Si Denise at si Aiko ang galing ni Aiko sa Hari Parot, eh, no? Ang galing din ni Denise na hindi ko pa nakakatrabaho sa iba niyang project. Na-challenge ako personal kapag nakakatrabaho ko yung mga ganitong artista. So, yun yung gusto nating buuin na itaas natin yung antas ng panonood ng Viva Max, no? Yung kwento pa rin ang naghahatid sa atin sa panonood. Ayun, thank you po. Thank you po and good luck. Thank you, Tita Pilar. And now, rounding up batch 1, may we hear from Ambet Nabos from Marites University. Hello! Good afternoon. Sa dalawang babae na napaka-sexy, charot. Anong preparasyon pa yung ginawa ninyo physically para, kasi syempre, kakaiba yung tema. Nag-share kayo sa isang lalaki. So, paano kayo nagpasiklaban dito in terms of, mga ganapan? So, nagbugan ba? Or... Physically, nag-workout sa loob lang ng space ko. Nag-workout ako parang a week or 2 weeks before ng shoot. And then, sa character din mismo talaga, mas doon ako nag-focus sa character ko, yung role ko. Ano yung mga pwede kong panoorin na makaka-relate at makakatulong sa magiging character ko. Yun yung ginagawa ko. Research, and then nood din ng ibang movies. Denise. Ako po, preparation sa character, siguro yung sa role ko na rin po. Ako po kasi mahilig po ako manood ng movies, series, ganun po. So yung mga napapanood ko na siguro na, perfecto para dun sa character ko, parang medyo ina-apply ko yung dun sa napanood ko. Yun po, yung dun din sa script na aral ko rin po, talaga ini-imagine ko kung ano yung perfect na gawin ko dito sa eksenang to. Yung, syempre hindi lang naman dapat po salita lahat yung